Sa gitna ng palengke, may pumutok na microwave oven dahil sa isang gwapo pero lutang na lalaki. Nasaksihan yon ng palaban, praktikal at no-nonsense na chef na nagde-demo ng Prito 101 na si Cherry. Pero ang lutang na lalaki, si Ken de Ocampo pala. Hindi simpleng sabaw na customer, kundi tagapagmana ng pinakamalaking food corporation sa bansa. Kinailangan ni Ken na matutong magluto sa totoong kusina para mapatunayan sa board na karapat-dapat itong maging CEO. At sino ang magtuturo sa kanya? Siyempre, si Cherry. Welcome to Prito 101! Sigaw ni Cherry habang hawak ang kawali na parang microphone. Inokupa nila ang gitna ng palengke. Sa harap ng maliit niyang pwestong may tarp na may nakasulat, The Cherry's Kusina, Prito 101. Ngayong araw, tuturuan ko kayo ng pinaka-basic pagdating sa pagluluto. Dugtong niya, ang pagpiprito. At anong pinakamadaling iprito? Itlog! Sa mga hindi pa marunong magprito ng itlog, magdasal na kayo. Siyempre, joke lang. Kaya nga ako nandito para turuan kayo. Tama! Sigaw ng isang tinderang nagtitinda ng kamatis. Amen! Tawa na ng mga ito. May mga nanonood, may mga nakikiusyoso, may mga tsismosa na halatang mas interesado sa drama kaysa sa matutong magluto. Samantala, sa may gilid ay may isang lalaking tahimik lang na nakatayo. Matangkad, maputi na parang hindi pa nakararanas na matalsikan ng mantika sa buong buhay nito. Guwapo nga pero mukhang lutang naman. Si Ken. Hawak nito ang isang microwavable container na may itlog at may foil. Binuksan nito ang microwave na naroon sa likod ng stall. Sabay bulong sa sarili. Okay, sabi nila, madali lang daw magluto sa microwave. Pindot-pindot lang. Sa harap, tuloy pa rin si Cherry sa pagtuturo. Tandaan, hindi natin kaibigan ng mantika ha. Galit na galit yan kapag mainit at lalo na kapag sinabuyan mo ng tubig. Kaya ingat sa... At biglang napasigaw ang mga tao sa paligid nang may biglang sumabog sa likod. May kumislap doon at biglang umusok kaya takbuhan ang mga naroon malapit sa stall ng microwave. May mga tumili, may mga nadapa pa. Ano yon? Hala, may barilan. Sunog! Sunog! Tumawag kayo ng bumbero! Iyon ang sunod-sunod na sigaw ng mga tao, dahilan para mabilis na mapatakbo si Cherry sa kaguluhan. Ano nangyari? Pasigaw niyang tanong na makita ang binata na nakatayo lang sa gilid, bahagyang nanginginig habang umuusok ang microwave. Sir, gusto mo ba magluto o gusto mong masunog ang buong palengke? Sorry. Mahina nitong sagot sabay kamot sa ulo. Hindi ko alam ang... Teka, ano ba nilagay mo sa loob? Itlog lang. Sigurado kang itlog lang? Nilagyan ko ng foil. Tahimik ang lahat, nakatingin lang kay Ken. Foil? Nahampas si Cherry ang noo. Diyos ko po naman kuya, basic naman na hindi naglalagay ng foil sa microwave. Hindi ba? Inosente nitong tanong. Hala siya, pwede kung gusto mong masunog ang buong palengke. Gusto ko lang namang matutong magprito ng itlog. Sa microwave? Hindi ba pwede? Napapikit si Cherry at tumingala. Panginoon ko, bigyan mo po ako ng lakas. Muli siya napatingin sa binata na halatang nahihiya. Pero sa kabila ng pangyayari, isa lang ang napansin niya. Guwapo pa rin ito. Anong pangalan mo, kuya? Ken. Ken, okay. Makinig ka sa akin. Ang itlog, piniprito sa kawali, hindi pinapasabog sa microwave. At ang foil, pambalot, hindi pang micro. Sure. Habang nagkakagulo at may nagwawalis ng abo, nakapamaywang pa rin si Cherry na nakatingin kay Ken na parang nag-iisip kung anong klaseng walking disaster ang kaharap. Miss, huminga muna ito ng malalim, halatang nag-iipon ng lakas ng loob. Ikaw bang may-ari ng kainan na to? Bakit? Bibilhin mo ba? Sorry, pero hindi ko yung pinagbibili. Hindi ganun. Ano lang kasi. Gusto kong matutong magluto. Baka matulungan mo ko. Ikaw? Magluluto? Mukhang pang opisina ka lang kuya eh. Umiling ito. Baka kailangan mo ng extra tao. Kahit magugas lang muna ng pinggan o kaya kahit magbalat lang muna ng bawang. Kahit tag-iihaw ng isda. Basta gusto kong matutong magluto.
Napatigil siya at nagtaas ng kilay. Aba, hindi ka pa ba na-trauma sa nangyari? Kuya, muntik na tayong sumabog lahat dito dahil sa foil mo. Kailangan ko lang talagang matuto. Ha? Bakit? Ikakasal ka ba't required na marunong sa kusina? Umiling ito. Hindi. Ano, pinapaturuan ka ng nanay mo? Hindi rin. Alam ko na. May gusto kang patunayan. Medyo. Saglit siya natahimik. Nag-isip at saka umiling. Nako, sorry kuya. Hindi ako pwede. Una, nasira mong microwave ko. Pangalawa, wala akong oras mag-alaga ng bata. Pangatlo, wala akong pambayad sa dagdag na tao. Don't worry, papalitan ko yung microwave mo. At saka babayaran kita sa pagtuturo. Doon ang laki ang mga mata niya. Babayaran mo kung turuan kang magluto? Oo, turuan mo ko na mga kailangang malaman sa kusina. Napatingin siya sa kanyang pwesto. Isang maliit na kainan na katabi lang ng demo area. Tahimik, 2 lang ang customer. May 5 pang bakanting mesa. At 3 na nga lang ang electric fan, sira pang isa. Sige na miss, kahit part-time lang, kahit 1 buwan lang. Magkakaroon ako ng dagdag na tao ng libre at babayaran pa ako. Aba, tatanggi pa ba ako? Tinignan niya ang binata mula ulo hanggang paa. Panghatak din ng mga customer na babae itong si kuya in fairness. Sabi mo kahit maghugas ng pinggan, papatusin mo? Oo. Kahit maligo ka sa pawis? Walang problema sa akin. Kahit matalsikan ka ng mantika habang nagpipirito? Napakamot ito sa ulo. Requirement ba yun? Aba syempre no. Bago ka matuto magluto, sinasabi ko sa'yo, mapupuno muna ng talsik na mantika ang braso mo. Ganun ba? Okay, titiisin ko na lang pala. Ay, Diyos ko Lord, sana hindi natin pagsisihan pareho tong desisyon ko. Napabuntong hininga siya. Okay, bumalik ka bukas, after lunch. Tutulong ka sa kusina. Ayoko ng maarte, ayoko ng tamad. At ayoko ng foil sa microwave. Ibig sabihin, payag ka na? Magluto, maghugas, magisa, maghiwa, maglaga ng itlog, lahat. Pero kapag naging pasaway ka, papalayasin niyo ko? Hindi. Nakangisi niyang tugon. Ikaw ang maglilinis sa mantika sa sahig at magtatapon ng basura gabi-gabi. Nginitian lang yun ni Ken. Okay, deal. Pangako gagalingan ko. Abay, dapat lang no? At kapag pumalpa ka, lagot tayo pareho. Tinignan ni Cherry si Ken na napakaganda ng ngiti. Sigurado ka ba rito, Cherry Sevilla? Reminder, this is an original script and audio of Jam Tales. Kinabukasan, kabubukas pa lang na maliit na restaurant ni Cherry ay amoy bawang na agad. Pumasok siya na may dalang listahan ng utang sa isang kamay at kape sa kabila. Magandang hapon mga alipin ng salapi! Bati niya. Magandang hapon, Ma'am Cherry! Sagot ni Kuya dito, nasa 40s, payat at laging unat na unat ang buhok sa ilalim ng hairnet. Magandang hapon din, mahal na Reyna! Masayang bati naman ni Ate Lina. Mataray pero mabait, lalo na't nakasagap ng chismis. Guys, may bago tayo makakatulong dito sa kusina. Si Ken. Hello po. Kumaway si Ken at gumiti. Aba boy, naligaw ka yata ha, hindi ito Starbucks. Hindi kuya. Sigurado ka ba dito mo gusto magtrabaho? Walang aircon, walang 13-month? Minsan ang bonus lang ngayon natirang ulam. Sigurado ate. Aba, matapang tong isa to, ma'am ha? Oo nga. Natatawa naman segunda ni Ate Lina. Hoy, kayong dalawa talaga. Be nice naman. First day niya. Bukasin na lang siya asarin, okay? Tumango ang dalawa. Ano naman ang alam mo sa kusina, Ken? Ate Lina, yun nga ang medyo problema natin. Wala siyang alam sa kusina. Siya yung muntik na makasunog ng palengke. Pangasar ni Kuya dito. Si Boy Microwave. Wow ha, may nickname na agad si Ken. Okay, sikat ka na agad unang araw mo pa lang. Natatawa niyang sabi. Pero seryoso, alam kong gwapo ka pero magsisimula ka pa rin sa pinakababa pero pinakaimportante sa kusina, ang paghuhugas ng pinggan. Okay, sige. Agad itong kinuhang inabot na apron na Ate Lina at sinuot yon. Tumuloy na ito sa counter at kinuha ang patong-patong na plato. Pero paghakbang ni Ken ay biglang dumulas iyon. Nagtuloy-tuloy sa sahig at nabasag.
Hala! Ay! Nako, sorry. Bulong ni Ken. Napapikit na lang si Cherry. Grabe siya. Wala pang 1 oras yan lilinisin ko na lang tsaka babayaran ko na lang itong mga nabasag. Abay, dapat lang. Ang sumunod na task naman ay ang paggisa ng bawang na akala ni Cherry ay napakasimple kaya wala nang magiging problema. O sige Ken, igisa mo na lang yung bawang na makapagsimula na sa pagluluto si Kuya Lito. Okay. Inalagay ni Ken ang bawang sa kawali pero dahil sobrang lakas ng apoy, wala pang ilang segundo ay nasunog na ang mga yon. Ken! Ay, hindi ba ganyan? Hindi mo ba naaamoy? Sunog na sabi ko golden brown, hindi kulay uling. Okay. Diyos ko naman, pakihabaan ng pasensya ko, Lord. Bulong ni Cherry sa sarili. O siya, hayaan mo na sa Ate Lina dyan sa bawang. Ito na lang gawin mo. Hiwain mo na lang itong sibuyas. Sige. Kinuha ni Ken ang kutsilyo at sinimulang magbalat ng sibuyas. Okay naman pero ilang segundo pa lang itong naghihiwa nang marinig ni Cherry ang pagsinghot ito. Bakit nakakaiyak? Ngayon ka lang ba nakapaghiwa ng sibuyas? Oo Sagot ito sabay singhot. Normal lang yan Ken at dapat masanay ka na. Ganun ba? Sige, pasensya na. Diyos ko, kahit walking disaster ka, tatanggapin ko na. Sayang din ang bayad mo sa akin na ba? Ilang buwan din pambayad sa renta natin yun dito sa palengke. Nang muli niya itong tignan, ay pulang-pula ang ilong nito at mga mata. Pawisan na rin ang binata at may uling pa sa may pisngi. Pero kita sa mukha nito ang determinasyon at kahit pa nga madumi at pawisan, ay hindi pa rin nawawala ang pagiging charming nito. Naku, kung hindi lang yan gwapo, kanino ko pa yan napalayas? Oo nga, sagot ni Kuya Lito. Pero mukhang tinamaan na si Ma'am Cherry. Tignan mo. Kayong dalawa, magsitrabaho na nga kayo't baka pati kayo'y mapaiyak ko. Sa 2 araw, 2 na lang ang nabasag na plato ni Ken. Sa 4, hindi na nasusunog ang bawang. At sa 5 araw, natuto na maghiwa ng sibuyas si Ken nang hindi masyadong umiiyak. At sa 1 linggo nito sa kainan, natuto na rin itong sumagot-sagot sa kanya. Ken, bilisan mo, may 3 order na ng tapsilog. Relax, hindi naman tatakbo yung itlog. Yung itlog hindi, pero yung customer oo. Hayaan mo kung hindi makapaghintay. Napatingin si Cherry sa binata na parang gusto niya itong isunod sa isdang piniprito niya. Anong sabi mo? Joke lang boss, ito na. Napansin niyo ni Cherry na hindi na ito ang dating Ken na kabado, na hindi alam ang gagawin, na tahimik. Hindi na ito yung dating laging may nakahandang sorry. Mas confident na ito, mas makulit, at minsan mas bossy pa kaysa sa kanya. Ken, mali ang pagkakalagay mo ng order. Alam ko, pero mas mabilis kasi kapag ganyan. Sinabi ko na ngang, Cherry, trust me. Napatigil siya. Trust me? Ulit niya na nakataas ang kilay. May patrust me ka na ngayon Hoy Ken, hindi porke cute ka, pwede ka na magpasaway dyan. May maliit na ngiting sumulyap sa mga labi ni Ken. Narinig ko yun yung cute ako. Pero kahit ganoon na mas naging confident ang binata, naisip ni Cherry na mas okay na yon kaysa maubos sa mga pinggan nila sa restaurant dahil dito. Pansin din niya na mas gumana ang trabaho nila at mas marami ng customers ang kaya nilang pagsilbihan. Miss Cherry, ano? Pansin ko lang, bakit lagi ka nakangiti? Kahit pagod ka na, kahit dapat galit ka na, kahit minsan wala masyadong kita, nagagawa mo pa rin umiti. Natigilan siya sa pagpupunas ng mesa at napatingin dito. Malapit na sila magsara ng mga oras na yon. Kasi kailangan. Bakit? Hindi kasi lahat ng tao may choice na maging malungkot. Dahil kapag inuna naming mahihirap ang lungkot, wala kaming kakainin. 1 araw lang ako hindi magtrabaho, wala na. Kulang ng pambayad ko ng kuryente. Bakit? Nasaan ang parents mo? Ang nanay may sakit. Simulan niya. Dialysis. 3 beses 1 linggo. Ang tatay naman, matagal nang wala. Kaya ako na lang ang inaasahan sa amin. Tahimik lang na nakinig si Ken, na para bang noon lang ito nakarinig ng ganoong kwento. Ang restaurant na to, inutang ko lang ang pampagawa. Patong-patong na. Kaya kahit gusto ko, hindi ko na kaya magdagdag ng tao. Laking pasalamat ko nga kina Ate Lina dahil sila na lang talaga nagtsatsaga sa akin kahit madalas, late ang sahod. Minsan talaga, gusto ko na lang umiyak Pero ano bang magagawa ng iyak? May babayad ko ba ng tubig yun?
Ma'am Cherry, alam mo, ikaw na yata ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Wow ha? Dapat ko bang ikatuwayan? Oo naman, kasi karamihan ng kakilala ko, kaunting problema lang, sumusuko na. Wala siguro silang utang, wala silang nanay na may sakit. Sila may choice, ako wala. At doon, naramdaman ni Ken kung gaano siya kaswerte sa buhay. Wow! Napasandal si Ken habang nakatitig sa kanya. Bakit ka napawaw na parang sobrang kakaiba ng ginagawa ko? Totoo naman, kasi hindi ka lang magaling magluto. Ikaw din ang may-ari nitong restaurant. Ikaw ang nagpapatakbo, ikaw ang lahat. Ang galing. Alam mo ikaw, hindi ko alam kung sumisip-sip ka ba o ano eh. Humahanga lang ako. Lalong tumaas ang respeto ko sa mga tulad mong malilit na negosyante. Wow ha? Parang konti na lang matatouch na ako sa mga sinasabi mo. Teka, bakit ang drama mo yata ngayon? Umiiling-iling ito. Naisip ko lang, kung ako nasa posisyon mo, ewan ko, baka hindi ko kayanin. Sinasabi mo lang yan, pero sigurado ako kapag naranasan mong nararanasan ko ngayon, wala ka rin magagawa kundi maging matatag. Hindi lang para sa pamilya mo, kundi para sa pangarap mo. Bahagyang lumapit si Ken sa kinatatayuan niya. Sa dinami-rami kong restaurant na napuntahan, mukhang dito ako mas maraming matututunan. Hindi lang sa pagluluto, kundi sa buhay. Nakaupo na silang dalawa sa maliit na mesa sa gilid. May hawak na tasa ng kape si Ken, samantalang tubig lang ang kay Cherry. May background ka ba sa business? Pagkadakay tanong nito. Background? Ano, kung may degree ako, ganon? Wala, hindi ako nakatapos ng college. Pero gusto ko magluto. Mahal ko pagluluto. At bata pa ako, alam ko na yun ang gusto kong gawin. Pero hindi ba malaki ang risk nun? Maraming negosyo bumabagsak dahil sa kakulangan sa preparation at management. Paano nag-accounting, inventory? Napataas ang kilay niya dahil hindi niya inaasahan ng ganong tanong mula sa binata. Sa experience lang siguro. Lumaki ako sa lola ko na may karinderya din. Puro lista lang sa notebook. Walang Excel. Basta't alam ko kung ilang kilo ng bawang at ilang kilo ng baboy ang kailangan ko para hindi mag-short sa buong araw. Wow, ang galing naman. Kasi hindi halata na wala kang background. Parang alam mo lahat ng pasikot-sikot eh. May isang grupo ng mga babae ang dumaan at ngumiti na makita si Ken. Ngumiti rin ang binata na naging dahilan para magtilian ng mga yun. Gagawa ko ng mga flyers bukas. Kahit simple lang, tipong retro style. Tapos ipamimigay natin sa buong palengke. Napaangat siya ng tingin. Wow, tutulong ka talaga para dumami ulit ang customers natin? Oo naman, deserve na restaurant mo maraming customers, Miss Cherry. Salamat Mahina niyang sabi. Hindi ko inaasahan na magmamalasakit ka ng ganyan Hindi ka ba nagsisisi? Na hindi ka nalang nag-abroad o kaya nag-corporate o nag-asawa na mayaman? Uy, option ba yun? Biro niya. Bakit hindi? Nako, pas ako sa ganyan. Gusto ko kasi yung sa sariling pagod ko o kumasa. Strong independent woman yata to. Natawa na lang si Ken at hindi na nakipagtalo pa. O siya, late na. Maaga pa ako bukas at ikaw. Nandito uli after lunch, ma'am. Biro nito. Unless bigla ka mag-resign dahil ayaw mo na maghugas sa mga kaldero. Ngayon pa ba, konti na lang, mamamaster ko ng adobong puti mo. Saglit silang natahimik. Tinitigan lang siya ni Ken habang nag-aayos siya ng upuan. At nang patayin na niyang ilaw sa loob, ay nauna na siyang lumabas ang restaurant. Agad naman siyang sinundan ni Ken at ito na nagmagandang loob na magkandado ng pinto. Good night, boss. Paalam nito nang kapwa na sila nasa labas ng restaurant. Salamat nga pala. Saan? Sa pagtulong. Kahit matigas ang ulo ko at mahirap turuan. Aba, may bayad eh. Sino ba naman ang tatanggi sa pera? Pero umiling si Ken. Sa tingin ko kahit walang bayad, tutulungan mo pa rin ako. Masyado ka naman bilib sa akin Totoo. Ang alin? Na masyado akong bilib sa'yo kahit bossy ka masyado. Kumunot ang noon nito. Sige na, uwi na. Ihatid na kita? Hindi na, malapit lang ako. Sabay na lang tayo maglakad hanggang sakayan. Sige na nga, hanggang kanto. Yes! Masaya nitong sabi. Dati kasi ayaw mo talaga eh. Huwag kang feeling ngayon lang yan. Pero alam mo, first time ko maglak ng restaurant na may kasama. Feeling special? Biro nito. Medyo. Natatawa niyang sagot. Special ka naman talaga. Puro compliment ka yata nito mga nakarang araw
Nagsasabi lang ng totoo, boss. Ilang araw pa lumipas, ay agad na kumalat ang balita. Hindi tungkol sa bagong pintura nilang kainan, kundi tungkol sa bagong staff ng Cherry's Kusina. Ma'am Cherry, bakit parang mas maingay ngayon ang kainan? Tanong ni Kuya Lito habang sumisilip sa labas. Nakasilip din si Cherry at napanganga sa nakita. Hala, anong klaseng pila yan? May palibreng concert ba tayo na hindi ko alam? Dahil sa labas ng restaurant, ay kumpul-kumpul ang mga babae. May mga naka-uniform ng college at may naka-office attire. Anong meron? Walang kamalay-malay na tanong ni Ken na abala sa paghihiwa ng bawang. Ano pa nga ba? E di ikaw. Lumapit si Ate Lina kay Ken, nakapamewang. Ako? Abay, simula nang pumasok ka dito, parang naging tourist spot na tong kainan namin. Ngumiti si Cherry at lumabas ng kusina para asikasuhin ang customers. Oh, umorder lang kayo ah. Ate, pwedeng si Kuya Pogi ang mag-serve sa amin? Kinikilig na tanong ng isang batang naka-uniform ng college pero mukhang high school. Ha? Iyon? Sa kusina lang kasi siya pero sige sabihin ko ha. Basta damihan yung order. Bumalik si Cherry sa kusina ng iiling-iling. Ma'am Cherry, parang mali yata na pinaghuhugas lang natin at pinaghihiwayang si Ken ah. Pang model pala datingan nitong batang ito eh. Natatawang komento ni Kuya Lito. Kuya Pogi, ikaw ba nagluluto? Pasigaw na tanong ng isang dalagita. Ngumiti lang si Ken pero hindi sumagot. Effective yung pa-flyer natin, boss. Sabi nito sabay kindat. Paano ba namang hindi magiging effective? May picture ka sa gilid ng flyer mo. Okay naman, di ba? In fairness, natatawa na lang yan sabi. Grabe para kang artista ha. At least, hindi dahil sa microwave. Natawa siya, maging sina Ate Lina. Ilan sandali lang ay may dumating pang isang grupo ng office girls. Ate Cherry, pwede bang sa kusina kami maupo para makita namin si Kuya habang kumakain? Hoy, kayo mga bata kayo talaga? Natatawa niyang sabi. Kuya, pwedeng magpa-selfie? Napatingin si Ken kay Cherry na para bang humihingi ng pahintulot. Nang tumango siya ay nagpuna siya ng kamay at lumabas mula sa kusina. Sige, pero damihan yung order niyo ah. Opo, magyayaya pa kami ng friends namin bukas. Pag-alis ng mga ito ay muli siya nilapitan ni Ken. Okay lang ba to? Parang nagiging circus itong kainan. Hanggat may kumakain at ang babayad, walang problema sa akin na ba? Halos buong hapon at gabi silang puno at walang oras na magpahinga. Kaya naman na magsara na sila ay tsaka naramdaman ni Cherry ang pagod ng buong katawan. Pero kahit pa nga ganun, hindi niya mapigilang mapangiti. Okay, aaminin ko. Malaki ang tulong mo sa restaurant ko. Dahil magaling na ako magluto? Hindi. Dahil mabilis na akong kumilos at kumuha ng order? Hindi. Dahil ang lakas ng hatak mo sa customers. Dahil? Ano pa ba? Kasi nga gwapo ka. Natawa ito. Yun, sinabi mo rin. Tagal ko nang hinihintay na magaling sa'yo eh. Oh well, totoo naman kasi at magaling ka sa mga tao. At saka salamat kasi hindi ka mayabang kahit malaki nang na-improve mo sa kusina. Uy, totoo ba? Tumango siya. Obvious naman, hindi ka na sinisigawan ni na Ate Lina, di ba? Akala ko nagsawa na lang sila eh. Natutuwa sila sa iyo, Ken. Noon kasi akala nila suplado ka tsaka pasaway. Hanggang ngayon naman, di ba? Konti na lang. At saka ikaw yung pasaway na kailangan namin dito sa kainan. Napatingin ito sa kanya. Compliment ba yun, boss? Oo na nga. Kaya nga sana kahit matapos na yung isang buwan na sinabi mo, nandito ka pa rin. Nang gabing yun, tahimik ang mansyon na makauwi si Ken. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang marmol na sahig na parang salamin. Kumikinang na malaking chandelier at nang gabing yun, tahimik ang mansyon na makauwi si Ken. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang marmol na sahig na parang salamin. Kumikinang na malaking chandelier at mamahaling halimuyak ng pabango. Good evening, sir. Bati ni Mrs. Glenda, ang mayordoma. Nasa likod dito ang dalawa pang kasambahay na magkasabay na yumuko pagdating niya. Sa kusina, may 3 chef na naghihintay sa kanya. Naka-uniforme, malinis, tahimik. Walang sigawan, walang basag na plato, walang amoy sunog na bawang. Perfect.
At doon, parang may kung anong lungkot at inis siyang naramdaman. Sir, gusto niyo po bang ipaghanda namin kayo ng hapunan? Hindi, salamat. Busog pa ako. Kahit hindi pa siya kumakain maliban na lamang sa isang mangkok ng sabaw na pinagsaluhan nila ni Cherry kanina. Pero nabusog siya sa tawanan at kulitan sa restaurant ito. At para sa kanya ay sapat na yon. Ken. Bungad ang kanyang ama na nakaupo si Mr. Alfredo de Ocampo sa paborito nitong leather chair sa living room. Late ka. Pasensya na po, na traffic lang. My goodness, anak. Gulat namang sabi ni Mrs. Cynthia de Ocampo. Ano ba nangyari sa'yo at parang galing ka sa giyera? Traffic nga po, ma. Traffic? Bakit amibawang ka, anak? Sa halip na sumagot ay ngumiti lang siya. Anyway, Ken, narinig ko na magandang performance ng kumpanya sa third quarter. Pero gusto ko rin ang report tungkol sa expansion sa Cebu at Davao. Lahat ba on track? Yes, Dad. Sagot ni Ken. May konting adjustment sa logistics pero overall, positive ang numbers. Yung bagong supply chain natin sa Cebu na test at tumataas ang sales. That's good. Muli ito napatingin sa kanya, nakakunot ang noo. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Naupo siya sa kaharap na upuan at kinuha ang tablet sa backpack at tinuon doon ang atensyon. Medyo naging busy lang ngayon. Busy saan? Nag-isip-isip lang pa tungkol sa kumpanya at sa board evaluation. Oh well, that's good. At least may ginagawa kang tama. Sa loob ng isang buwan, magpapasya ng board kung handa ka ng pamahala ng kumpanya. Kung handa ka na sa responsibilidad, hindi ito larukin. Alam ko po, ang mga pinsan mo nagsisimula na silang mag-present ng projections, ng strategies at restaurant expansion models. Ikaw, anong ipapakita mo? Results pa. Agad niyang sagot. Results? Mula saan? Sa pag-manage ng business mula sa ibaba. Meaning? Meaning, hindi lang numbers, hindi lang branding, kundi kung paano talaga gumagalaw ang kusina, kung paano nag-iisip ang staff, kung bakit nagtatagal o bumabagsak ang isang restaurante. Bahagyang napasandalang matanda. Aba, mukhang seryoso ka. Seryoso naman talaga ako pa. Good, dahil isa sa mga hinahanap ng board ang sinseridad. Hindi sapat ang pagiging anak ko. Ang pagiging isang tagapagmana, Ken. Kailangan mong patunayan na kaya mong panindigan ang pangalang De Ocampo. Don't worry pa. Gagawin ko lahat na makakaya ko. Tandaan mo ang lagi naming sinasabi ng mama mo sa'yo. Being an heir is not a privilege, kundi isang mabigat na responsibilidad. Maraming nakadepende sa'yo. Isang maling desisyon at libo-libo ang maapektuhan. Naintindihan ko po. Then stop being careless. Nakita mo ba ang sarili mo sa salamin? Importanteng tsura, Ken, lalo na sa tulad natin. Your image matters. Napatingin tuloy siya sa kanyang manggas na may bahid ng uling. You have the name. Nasa iyo rin ang edukasyon. Pero may kulang sa'yo. Ang tingin nila lumaki ka sa komportabling buhay, sa luho, na hindi mo alam kung paano mabuhay sa totoong mundo. Sa tingin nila, masyado kang sheltered at hindi mo kayang intindihin kung paano kahirap magpatakbo ng napakalaking negosyo ng tulad sa atin. Tahimik lang siya nakinig dahil wala naman siyang ibang pagpipilian. Alam mo ba kung anong tawag sa'yo ng mga tao sa kumpanya? The Prince. Napangiti siya hindi dahil sa natutuwa siya, kundi dahil sanay na rin siya masaktan sa ganun tawag sa kanya. At hindi yun compliment, iho. Insulto yun, they think. Dugtong ng ama. Nang alam mo lang ay maupo sa meeting, tumango-tango, at pumirma ng mga papeles na hindi mo alam kung ano. Napahigpit ang kapit ni Ken sa hawak na tablet. Akala nila hindi mo naiintindihan ang negosyo, ang pera, ang tao. Alam mong isang pagkakamali lang, Ken. Isang maling galaw mo lang. Marami ang maapektuhang trabaho. Kaya kita pinupush na magtagumpay. Alam ko pa, pero sana kahit minsan, ituring niyo naman akong anak, hindi project lang. Saglit na napapikit ang kanyang ina. Kenneth, anak. Sinusubukan ko naman, ma, pa. Ayoko maging palamuti niyo lang o respetuhin ang mga tao dahil lang sa wala silang choice. Siyempre, gusto ko rin patunayan ang sarili ko. Tinignan siya ng ama na matagal.
Yung pressure na nararanasan mo ngayon ay yung parehong pressure na naramdaman ko nung nasa ganyang edad ako. Hanggang kailan? Walang katapusan, iho. Kailangan mong tanggapin. Kailangan mong matutunang dalhin ng walang inilalaglag na ibang tao. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko pa. Hindi lang para sa board. Hindi lang para sa apelyido natin. Kundi para sa sarili ko. You should. Gusto makakita ang board ng concrete strategy mula sa'yo. Reconstructing ng cost, brand repositioning, operational efficiency. Naghahanda na po ako pa. Kapag pumalpa ka, hindi lang ang position mo bilang CEO ang mawawala sa'yo, kundi pati respeto ng buong board. Nung nasa ganyang edad mo ko, sa opisina ako natutulog. Ang dami kong na-miss na special events. Birthdays, Christmas, naitayo kong empire na to sa dugot pawis kanet. Sa determinasyon. Don't worry pa, hindi ko kayo ipapahiya. Then, prove it. Kinabukasan ay ibang-iba ang mundo ni Ken ng umagang yon. Walang amoy bawang, walang maingay na tunog ng kawali at kaldero, walang sigawan ng pagkuha ng order. Dahil tahimik ang kanyang opisina, maganda, maayos, mabango, pero nakaka-pressure. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng De Ocampo Food Concepts, ay bumungad na agad ang malamig na aircon at mapanuring tingin sa kanya ng mga empleyado. Dahil kahit siya pang anak ng may-ari, alam niyang walang bilib sa kanya ni isa sa mga ito, maliban na lang kay Susie. Ken! Iyon ang kanyang narinig pagbukas ng elevator sa executive floor. Naka-blazer si Susie, mahaba ang buhok, ayos na ayos at may dalang tablet na lumapit sa kanya. Late ka na naman. Mahina nitong sabi na nakangiti. Hindi naman, sakto lang. Sa mundo mo, sakto, pero late ka na sa mundo nila. Itinuro nito ang conference room kung saan naroon ang mga naghihintay sa kanya. Relax, hindi pa naman ako ipapako sa krusa. Pero sa board, konti na lang. Gumiti si Susie kahit pahalatang kabado para sa kanya. Handa ka na ba? Handa saan? Sa pressure, sa expectations, sa katotohanan na 1 buwan lang ang ibinigay sa iyong ultimatum. Bumuntong hininga siya. Ay, Susie, mas mahirap pa magprito ng bawang nang hindi nasusunog. Kumunat na noon ang dalaga. Ayan ka na naman sa mga metaphor mo, Ken. Hindi na lang siya sumagot. Pumasok na sila sa conference room at bumungad agad sa kanila ang mahabang mesa. Malaking screen, mga taong nakasuit na parang mga hindi marunong umiti. Okay, let's begin. Malamig na simula ni Mr. Ignacio, ang chairman ng board, matapos isara ang pinto ng conference room. Mr. Kenneth De Ocampo, gusto lang naming ipaalala sa'yo na malapit ang matapos ang 1 buwang ibinigay namin sa'yo. Yes, sir. 1 buwan. Dagdag ni Arnel De Ocampo, ang nakatatandang kapatid ng kanyang ama. Para ipaalala sa lahat na hindi ka lang basta anak ng may-ari ng De Ocampo Food Concepts. Nagsimula ang kumpanyang ito sa wala, alam mo yan. Kailangan naming makasigurado na kaya mong protektahan ang nasimula ng iyong ama, na kaya mong pamunuan at paunlarin ang iiwan niya sa'yo. So, let's get straight to the point. Ano mga plano mo kung sakaling ikaw nang pumalit kay Alfredo? Sumandal si Ken sa upuan at tinignan ng ama na nakaupo sa pinakadulo ng pahabang mesa. Una, ayusin ang disconnection sa pagitan ng production at sa tao. Nagkatinginan ng ilan sa isa't isa. Okay, explain. Mas focus kasi tayo sa numbers, sa expansion, sa branding, sa acquisitions. Pero nakakalimutan natin ang pinaka-basic, which is ang kusina, ang mga tao sa likod ng pagkain. May ilang bahagyang nag-angat ng kilay. May sistema na tayo para riyan. Sistema, oo, pero walang simpatya, walang malasakit sa tao. Napahinto sa pagtatype si Susie at napatingin sa kanya. Hindi yan kasama sa business model, Ken. Kunot noong sabi ng kanyang Uncle Arnel. Hindi nga po, pero foundation siya. Kung hindi naiintindihan ng nasa itaas ang hirap ng mga nasa ibaba, puro spreadsheet lang ang magiging desisyon natin. So, anong sinasabi mo? Na i-romanticize natin ang labor? Hindi sa ganun. Pero siguro dapat mas irespeto natin ang mga manggagawa. Napailing ang ilang miyembro ng board, mayroon din namang napatango. Konkretong plano ang kailangan natin, Ken, hindi filosofiya. Fine. Huminga siya ng malalim. 3 bagay. Una,
Transparency sa sourcing. Gusto ko mas malinaw kung saan nagagaling ang ingredients natin at kung patas bang bayad sa suppliers. Pangalawa, magsagawa tayo ng retraining sa ating culinary teams. Hindi lang sa techniques, kundi sa pride sa ginagawa nila. Dahil hindi lang dapat sila empleyado. Brand ambassador sila na dapat din nating bigyan ng boses. Pangatlo, masimplehan natin ang menu line para sa quality control. Mas kaunti pero mas may kalidad. Dahil hindi sa quantity ang magtatayo ng legacy, kundi consistency. Tahimik ang lahat na para bang doon lang siya narinig ng mga ito. Mukhang masyado kang idealistic, Kenneth. Actually, sa tingin ko, mas realistic ako, sir. Tugon niya sa tiyuhin. At sa tingin mo, makakatulong yan para tumaas ang profit natin? Well, hindi agad-agad, pero tatagal. At iyon ang mas mahalaga. Muli, tumahimik ang lahat pero ilang sandali lang, sa wakas ay sumagot ng kanyang ama. Kakaibang ideas mo, Kenneth. Kakaiba pero hindi ibig sabihin mali. Oh, tama. Balik ng ama. Bahagya siyang umiti. Kaya nga narito ako, sir, para patunayan ang sarili ko. Muli, nagkatinginan ng lahat ang nasa kwarto. At sa unang pagkakataon, hindi lang anak ng bilyonaryo ang tingin sa kanya, hindi lang tagapagmana, kundi isang tao na may sariling paninindigan. Paglabas sila ng boardroom ay nakahinga ng maluwag si Ken. Tahimik ang hallway ng opisina, maliban sa tunog ng high heels ni Susie na nag-e-echo sa bawat itong hakbang. Ken, parang kakaiba ka sa meeting kanina ah. Mahinang kwento nito. Ano namang ibig mong sabihin? Parang ibang Ken. Mas relax, mas grounded, mas friendly. Hindi yung normal na Ken na laging naka-boss face na nakikita sa office. Ngumiti siya at tumingin sa kaibigan. Mas okay yung ganun, di ba? Kung lagi tayo nakafocus sa numbers at charts, baka malimutan natin ang realidad. Realidad? Anong realidad? Yung realidad na hindi laging boardroom ang mundo natin. Hindi lahat ay Excel sheet. May iba pang dapat pagtuunan ng pansin. Yung simplicity, yung tao sa likod ng trabaho. Wow, ang lalim ah. Ano ba nangyari sa'yo, Ken? Since last week parang there's something about you na eh. Mas carefree ka, mas ngumingiti ka na ngayon. It's like you've found balance sa trabaho at sa buhay. Nag-meditate ka ba in a remote island nang hindi mo sinasabi? Parang ganun na nga siguro. Nakangiti niyang tugon. Nito mga nakarang araw kasi mas marami ako natutunan na hindi kayang ituro dito sa opisina. Ha? At ano naman yun? Mga simpleng bagay. Simple pero importante. Nagpapaka-mysterious ka na naman dyan ah. Basta, ngayon, mas naiintindihan ko na may iba ring mundo sa labas ng opisina. Na hindi kailangan ng titulo para respetuhin at lalong hindi kailangan ng kayamanan para maging masaya. Saglit na natahimik si Susie at tumingin sa kanya. Ay nako, sana lagi kang ganito, Ken. Gusto ko yung ganitong version mo. Mas approachable. Hindi yung intimidating na Ken na hindi malapitan ng mga empleyado. Well, I'm trying. Na-realize ko na mas masarap pala sa pakiramdam yung ganito. Mas magaan. Niliitan ni Susie ang mga mata at mataman siya nitong tinignan. Wow, ikaw pa ba yan, Mr. Kenneth de Ocampo? Ano ba nangyari sa'yo? Malalaman mo rin soon. Nakangiti niyang tugon sabay kindat. Pero sa ngayon, enjoy muna natin ang araw. Fine, fine. Pero promise mo na hindi ka basta-basta babalik sa pagiging strict boss mode mo ha? Pagpasok nila sa opisina, ay agad na hinubad ni Ken ang blazer at sinampay yon sa sandalan ng kanyang upuan. Kinuha niya ang cellphone at nagsimulang nag-text doon. So, lunch? Narinig niyang tanong ni Susie. Treat ko. Ang galing mo kanina sa meeting eh. Deserve mo ng favorite steak natin. Tempting pero pas muna ako ngayon, Susie. May personal errand ako. Wow, personal errand? Bago yan ah. Ang susunod ba niyan? Ipa-fire mo na ako bilang personal assistant? Of course not. Sabi ko naman sa'yo, I'm trying new things. New places. Napatingin siya sa relo. 1:30 p.m. Ang utak niya wala na sa board meeting, kundi na sa isang bilaong bawang at sibuyas na bubunuin niyang hiwain. Naririnig na niya ang sigaw ni Cherry na kumokolekta ng orders at nanunukli. Ayan, ngumingiti ka na naman habang nagte-text. May date ka no? Hindi ah. Mabilis niyang umili. May kailangan lang akong asikasuhin. Tumango siya, tumayo at kinuha ng backpack. Hindi pa man nakakalabas muli ng opisina ay tumunog ang kanyang cellphone
At nang malaman kung kanino galing ang text message, ay hindi niya napigilang mapangiti dahil naririnig niya ang boses ito nang basahin yon. Hoy Ken, kung late ka na naman mamaya, ikaw ang magbabalat ng 5 kilong sibuyas. Walang iyakan. Sure. My pleasure, Boss Cherry. Bulong niya sa sarili. At imbes na sa isang mamahaling steakhouse na may tugtog ng piano sa background, ay tumuloy si Ken sa lugar na amoy bawang at maingay na tawanan ng customers. Nang gabing yon, mas maaga silang nakapagsara ng kainan dahil maagang naubos ang kanilang paninda. Ay, sa wakas! Buntong hininga ni Cherry matapos hubarin ng apron. Natapos na naman ang isang araw. Natapos ang araw nang wala ako nasusunog. Hindi ako nahiwa, hindi ako natalsikan ng mantika. O di ba, improving na? May kayabangan sabi ni Ken, nakasandal sa counter at hawak pa ang basahan. Tama, wala ring maling order. Very good. Ngumiti ito, halatang proud sa sarili. Habang tumatagal, natututo na itong magbasa ng kilos sa kusina at marunong na rin makipagbiro sa mga customer. Nang lumabas sila ng restaurant, ay tahimik na tahimik ang paligid at ilang tricycle na lamang ang dumaraan. Iatid na kita. Nako, hindi na. Tanggi niya habang inaayos ang laman ng bag. Kaya ko naman, malaki na ako. Hindi ko naman sinabing hindi mo kaya. Pero gabi na, madilim na. Ken, gabi-gabi akong umuwi ng ganito simulan ko ang restaurant kaya sanay na ako. Iba nun sa ngayon, delikado na. Parang mas takot ako sa'yo kaysa magdanakaw eh. Biro niya. Ikaw nga, muntik mo nang sunugin ang buong palengke noon. Natawa naman si Ken. Ay, pinaalala pa oh. At tagal ko nang pilit kinalimutan yun eh. Oh well, sorry dahil hindi ko malilimutan yun. Napalingon ito sa kanya at napangiti. Hindi mo malimutan ang first meeting natin? Naku, tumigil ka nga ha. Hindi yung first meeting natin ang hindi ko malimutan, kundi yung microwave ko na nasira mo. Ito naman, napalitan ko na naman yun, di ba? Tumango-tango siya at napangiti na rin. Wala na ring nagawa si Cherry nang magpumilit si Ken na ihatid siya sa kanyang apartment. Sumakay sila sa tricycle at dahil may kalakihan lalaki si Ken, ay nagbuka silang sardinas sa loob niyon. Ramdam tuloy niya ang init ng braso nito, lalo na kapag nadadaan ang sasakyan sa lubak. Medyo maliit pala ang tricycle dito sa inyo. Bakit? Sa inyo ba? Malaki ang mga tricycle? Ngumiti lang ito pero hindi umimik hanggang sa makarating na sila sa kanyang apartment. Maliit lang ang gusali. 5 pinto, lumang pintura. Oh, salamat sa paghatid ah. Uwi ka na, baka gabihin ka sa biyahe mo pa uwi. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Nanlaki ang kanyang mga mata. Gusto mong pumasok? Kung okay lang. Tumingin ito sa relo bago nagpatuloy. Okay, sige. Binuksan niya ang pinto, kasunod ang ilaw, na umandap-andap muna bago tuluyang nagbigay liwanag. Pasensya na, malit lang tong apartment ko. Ako lang naman mag-isa, tsaka madalas din akong wala. Isang maliit na sofa sa kanan, isang mesa sa kaliwa, na may maliit na kusina. May isang pinto sa gilid niyon kung nasa ng kwarto ni Cherry. Kape? Sige. Nang bumalik siya sa sala, ay dala na niya ang 2 tasa ng kape. Inilapag niya yon sa maliit na mesa at naupo sa pang-isahang upuan sa harap ng binata. Sorry ha, medyo magulo. Sabi niya matapos itulak sa gilid ang isang kahon ng mga lumang resibo. Okay lang. Sagot nito habang tinitignan ng paligid na parang nasa loob ng isang museum. Sorry, kape lang ang kaya kong ialok. May pansit canton dyan pero mukhang hindi ka kumakain nun. Ha? Bakit mo naman nasabi? Halata naman sa itsura mo na sanay ka sa steak. Ano? Muntik nang masamid na tanong ni Ken na saktong humihigop ng mainit na kape. Favorite ko nga ang pansit canton no? Uy, talaga? Sa halip na sumagot ay tumayo ito. Tara, magluto tayo. Hay nako, maupo ka nga. Bisita kita kaya ako magluluto. Minsan lang ako magkaroon ng bisita kaya pagbigyan mo na ako. Wow, I feel special. Biro nito. Nang matapos silang kumain at magkape, ay niyaya ni Cherry si Ken sa maliit na teres sa likod ng apartment kung saan tanaw sa ibaba ang mga ilaw ng lungsod. So, talagang kinakain ng restaurant ang oras mo? Tanong ni Ken. Tumango si Cherry. Ibig sabihin, wala ka ng oras para maglibang? Sino ba sa panahon ngayon ang may oras para maglibang?
Ikaw ba, may oras pa para maglibang? Sa bagay. Natawa siya. Pero kung may libreng oras ka, anong kadalasan mong ginagawa? Saglit itong natahimik. Dito lang, sa bahay. Naglilinis, naglalaba. Hindi ka ba lumalabas? Namamasyal? Nanonood ng sine? Umiling ito. Paano kapag niyaya ka ng boyfriend mo? Boyfriend? Natatawa nitong balik na tanong. Hula ako nun, no? Hindi alam ni Ken kung bakit, pero parang natuwa siya sa narinig. Dahil nga busy ka. Busy at pagod. Parang may hugot ah. Umiling si Cherry at ngumiti. Yung huling relationship ko, matagal na, mga 3 taon na rin. Pinagpalit ako sa mas stable. Stable? Sa isang senior accountant na may sariling firm. Ano ba naman ako kumpara doon? Aba, may sarili kang restaurant. Restaurant na baon sa utang. Ramdam ni Ken ang lungkot sa mga mata ni Chen, kaya hindi niya napigilang tapikin ang balikat ito. Nako, hindi siya kawalan. Kung ipinagpalit ka, ibig sabihin, hindi siya marunong pumili. Dahil ang babaeng tulad mo, hindi na dapat pinapakawalan. Ikaw yung tipo ng babae na pinapahalagahan. Wow ha? Compliment ba yan? Nagsasabi lang ako ng totoo. Bahagya itong umiti. Ewan ko rin. Siguro, hindi ko talaga priority sa ngayon. Lalo na't may sakit pa si nanay tsaka kailangan ko unahin ng kainan bago tuluyang malugi. Pero halimbawa magkaroon ka na ng oras. Halimbawa, wala ka ng ibang inaalala kundi ang sarili mo. Willing ka na bang magkaroon ng boyfriend? Siguro, pero depende pa rin, syempre. Depende saan. Depende sa ibo boyfriend. Example? Tumingala ito sa langit na parang naroon ang sagot. Simple lang. Yung mabait, marunong makinig, hindi mayabang, hindi minamalit ang trabaho ko, at saka hindi takot magkamali o magmukhang tanga paminsan-minsan. Napalunok si Ken. Siya ba ang tinutukoy nito? Yun lang. Gusto ko syempre yung hindi sinungaling. Ouch. Doon siya natahimik. Yung ex ko kasi, ubod ng sinungaling. Paliwanag nito. As in pro level. Tipong kaya kanyang titigan sa mata at sabihing mahal na niya pero hindi mo alam, winawasa ka na pala. Traumatic? Sobra. Tumango ito. Ikaw, girlfriend. Ha? Biglaan naging kaba sa kanyang dibdib. Daig pa sa tuwing nasa harap siya ng buong board sa opisina. Girlfriend. Sa ngayon, wala. Bakit? Siguro yun din, busy, pero sinubukan ko nun. Ano nangyari? Laging may expectations. Kailangan ganito ako, kailangan ganyan. Tumango-tango si Cherry na para bang naiintindihan ng kanyang kalagayan. Ikaw, ano bang tipo mo sa babae? Saglit siya natahimik at nag-isip ng safe na sagot. Yung hindi nagpapanggap na okay kahit hindi na. Yung handa pa rin magtrabaho kahit pagod para sa pamilya. Yung hindi napapagod para sa pangarap. Nang tignan niya si Cherry ay seryoso ang mukha nito. Yung kaya pa rin tumawa kahit maraming problema. Yung hindi nahihiyang maging totoo. At yung handang tumulong kahit na kanino. Kaya pala wala ka pang girlfriend, masyado ka mapili. Wala ka na yatang mahanap na ganyan sa panahon ngayon. Umiling siya. Meron. Actually, may nakilala na akong ganun. Oh, yun naman pala. Bakit hindi mo ligawan? Baka hindi ako gusto eh. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Napalingon siya rito. Sa tingin mo kapag sinubukan ko, may chance ako? Nagkibit balikat ito at tumingala sa madilim na kalangitan. Wala namang mawawala kung susubukan mo. Mali mo, hinihintay ka lang niyang mag-first move. Sige. Ayusin ko lang mga kailangan kong ayusin din. Gagawin kong advice mo. Napangiti siya. Pero sigurado kang wala kang boyfriend ha? Napalingon si Cherry sa kanya at nagkatinginan sila ng mas matagal kaysa kinakailangan. Sorry. Namumula niyang sabi. Dumadaldal talaga ako kapag ganitong oras. Ganun ba? Natawa naman si Cherry. Maghahating gabi na kasi, baka kailangan mo nang umuwi. Siguro nga. Tumayo na si Ken at sumunod kay Cherry papunta sa gate. Salamat sa kape at sa pansit at sa kwento. Salamat din Ken sa paghatid. Ngumiti siya at tumango. Pero bago siya lumabas ng gate ay muli niya itong nilingon. Cherry. Oh? Bukas uli. Sige, bukas ulit. Kinabukasan, halos 1 oras na naghihintay si Cherry kay Ken sa kusina. Nako,
Kung kailan naman absent din si kuya nito, itong si Ken talaga hindi man lang mag-text. Bulong nito habang nagsasalok ng sabaw para sa customer habang naglalakbay ang tingin sa paligid. At nang mapadako ang kanyang mata sa tindahan sa tapat ng kanilang kainan, ay tila tumigil ang kanyang mundo. Aba, si Ken yun ah. Plantsadong-plantsado ang suot nito at mukhang mabango kahit malayo. Ibang-ibang itsura nito sa tuwing naghihiwa ng bawang at nagkukuskus ng puwet ng kawali. At may kausap itong babae. Aba, maganda, matangkad, mukhang modelo. Aba, teka. At tumawa si Ken, yung tawa na noon lamang niya narinig. Marunong ka palang tumawa ng ganyan ah. Biglang nag-init ang dugo niya na hindi niya maintindihan kaya walang sabi-sabi ay pumasok na siya sa loob ng kusina nang makita niyang palapit na si Ken. Hi Cherry, nandito ka na pala. Hindi siya sumagot. Nagbukas siya ng rep para kumuha ng tubig at malakas na sinara yun. Uy, may problema? Wala. Sigurado? Oo nga, sabi ko wala. Bakit parang galit ka? Kunot noon itong tanong na sinundan siya na lumabas siya para magpunas sa mga mesa. Hindi ako galit. Bakit parang gusto mo kong ihulog sa kumukulong mantika? Kung pwede lang. Bulong niya na narinig pala ni Ken. Ha? Nagkamot ng ulo si Ken bago isuot ang apron. Uy, may nagawa ba akong mali? Wala. Paano kami magagawang mali late ka nga. Yun ba? Sorry Cherry, kanina pa talaga ako dumating pero ano lang, may kinausap lang kasi ako sa... yung babaeng kausap pa sa tapat? Yung maganda? Kunwaring casual niyang tanong pero ang totoo ay gusto na niya itong tagtarin ng pino. Mukhang clues kayo ah. Si Susie, matagal na kami magkaibigan. Magkaibigan daw. Oo nga, kaibigan ko yun. Anong problema? Wala nga. Teka, nagsiselos ka ba? May ngiti sa labi nitong tanong. Bigla tuloy siyang nahinto sa ginagawa. Dahan-dahan niya itong nilingon at inaasan ng kilay. Bakit ako magsiselos? Hindi ko rin alam, kaya nga tinatanong ko. Ay, may kayabangan ka rin ah. Sorry, hindi naman sa... Ayoko lang na may distraction sa trabaho, lalo na't wala si kuya dito, okay? Nalulugi na nga restaurant ko, dadagdag ka pa. Sorry na, sorry kung medyo nalita ko. Hindi naman yun, hindi ka lang naman ngayon nalit. So, anong problema? Wala nga. Bakit hindi ka makatingin sa akin kung hindi ka galit? At dahil doon, bigla niya ito nilingon. Hindi niya inaasahan na nakatayo pala ang binata malapit na malapit sa kanyang likod, dahilan para halos magkadikit sila. Ken, dahil ba to kay Susie? Kaibigan ko lang yon, promise. May meeting lang siya na malapit dito kaya napadaan. Good. Mabilis niyang sagot habang nakatingala para matignan ng diretso si Ken sa mata nito. Sigurado kang hindi ka nagsiselos? Tumikim siya. Hindi. Alam mo, ngumiti si Ken at marahang kinurot ang tungki ng kanyang ilong. Ang cute mong magselos. Sabi nang hindi ako Fine, hindi na kung hindi. Invite ko dito si Susie minsan ah. Ipapakilala kita sa kanya. Ha? Ayoko. Bakit? Basta. Tumalikod din siya at tinuloy ang pagpupunas ng mesa. Sus, kasi nga nagsiselos siya. Mahina nitong sabi. Hindi naman dapat kasi walang-wala naman si Susie sa kanya. Anong wala? Putol nito. Basta wag mong intindihin yung si Susie. May laman yata tong puso ko. Hindi na siya kakasya. At sino naman ang laman yan? Basta, siya, magaling magluto, mabait, maganda, matyagang magturo. Umiling na lang siya at pumikit. Pero hindi niya mapigilan ang mapangiti. Pagdating ng Lunes ay sinigurado ni Ken na maagang papasok sa opisina para matapos din niya na maaga ang mga dokumentong kailangan niyang pag-aralan. Pagkatapos ng 2 meetings ay dumiretso na siya sa kanyang opisina para maghandang pumunta sa kusina ni Cherry. Pero pagpasok niya doon ay naabutan niya ang kanyang mga magulang na kapwa nakakunutan noon na naghihintay sa kanya. Anak, good morning. Bati ng kanyang ina matapos humalik sa kanyang pisngi. Kenneth de Ocampo, explain. Explain what, papa? Huwag kang umakto na parang wala kang alam. Seryoso namang umpisa ng kanyang ama. Naupo ito sa sofa na parang hari sa trono. Ano itong report sa amin na araw-araw ka raw wala tuwing hapon? At may CCTV na. Naka-apron? Napasingap siya. Teka, okay, I will explain. Go ahead, iho. Your papa and I are listening.
That's a small restaurant sa palengke. Doon ako naglalagi tuwing hapon since last month. Ha? Pero anak, you are an heir of a multi-billion food corporation. CEO in training ka, hindi ka intern ng karinderya. Gulat na sabi ng kanyang ina. Umupo si Ken sa harap ng mga ito at huminga ng malalim. Sabi niyo, kailangan kong patunayan ang sarili ko na hindi lang ako basta anak ng may-ari, kaya nagtrabaho ako. Trabaho? Yes, Papa. Sa totoong kusina. Walang aircon, walang mga chef na nag-aral sa ibang bansa. Kenneth, putol ng kanyang ina. Hindi ba sayang lang ang oras mo sa ginagawa mong yan? May totoong training ka, may consultants, may May mga sistema pero wala tayong experience. putol ni Ken. Pa, alam mo ba kung gaano kahirap magpatakbo ng maliit na kainan? Isang kalan lang ang masira, malulugi ka na. Isang maling supplier, gutom ang pamilya ng staff. Sa ganun ko una nakita kung gaano kabigat ang epekto ng mga desisyon natin bilang may-ari ng napakaraming negosyo. Natahimik ang kanyang mga magulang at nagkatinginan. At doon ko naramdaman na may silbi rin pala ako kahit walang titulo. Ken, iho, hindi ako nagtatago, ma. Hindi ako tumatakas. Nag-aaral lang ako sa parang hindi ko natutunan sa business school. Kenneth de Ocampo, ang trabaho mo ay mag-training para mamuno, hindi maglaro ng lutu-lutuan. Hindi ako naglalaro pa. Doon ko nga natutunan kung gaano kaseryoso mag-manage ng negosyo. Doon nagdadasal ang may-ari na sana may customer kinabukasan dahil hindi pare-pareho ang swerte araw-araw. Sa kusina nakikita ko kung gaano kahalaga ang bawat patak ng mantika, ang bawat piraso ng bawang at isang maling luto lang apektado ng kita sa buong araw. Pero Kenneth, you don't belong there. Pero hindi ko sila pwedeng pamunuan kung hindi ko sila nauunawaan. Umiling-iling ang kanyang ama. I think nagiging emotionally attached ka na sa mga taong yun. Siguro nga. Sa tingin ko, importante ang maging emotionally attached sa kung ano man ang ginagawa mo. Huminga ng malalim si Mr. De Ocampo. Ay, at paano ang board? Alam ba nila ang tungkol dito? Hindi po. What? Ano to, Ken? You're lying now? Hindi sa ganun. Gusto ko lang gawin ang sa tingin ko nararapat. Gusto kong matuto sa parang alam kong tama. 1 buwan lang ibinigay sa iyo. 1 buwan. At kung hindi ka makakapasa sa evaluation ng dahil sa ginagawa mo ito, tapos ka na, Kenneth. Tapos na tayo. Alam ko po pa. At Ken, payo lang. Bilang magulang mo, don't fall in love with that kind of life. Bahagya siya napangiti. Too late. Bulong niya sa sarili. May sinasabi ka, iho? Wala, ma. Basta sana magtiwala kayo sa akin this time. Nagkatinginan ng kanyang mga magulang na para bang hirap siyang intindihin. Na magpaalam ang kanyang mga magulang ay hindi agad siya bumalik sa trabaho. Nanatili siya nakatitig sa mga dokumento sa ibabaw ng kanyang mesa hanggang sa mapunta ang tingin niya sa talsik ng mantika na nag-iwan ng peklat sa kanyang braso. At ilang sandali lang ay dumating na ang text message na kanina pa niyang hinihintay. Huwag kang malilit, ikaw ang nakatoka na magbalat ng sibuyas. Walang excuse, future chef. Napangiti siya. Yes, boss. 1 linggo pa lumipas at naka1 buwan na siya sa Cherry's kusina. 1 buwan ng paso, hiwa, sigaw, tawa at pagkatuto, hindi lang sa pasikot-sikot sa kusina, kundi sa pagiging normal na tao. At ngayon, nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa. 1 linggo pa lumipas at naka1 buwan na siya sa Cherry's kusina. 1 buwan ng paso, hiwa, sigaw, tawa at pagkatuto, hindi lang sa pasikot-sikot sa kusina, kundi sa pagiging normal na tao. At ngayon, nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa, kasama mga taong sanay magpasya ng kapalaran ng libo-libong empleyado. Kenneth de Ocampo. Seryosong simula ng chairman. Alam mo kung bakit tayo nandito ngayon? Yes, sir. Okay, convince us. Huminga siya ng malalim at tumayo sa harap ng mga ito. Hindi ako magsisimula sa mga numero. Magsisimula ako sa isang maliit na kainan sa palengke. May nagtaas ng kilay, may mga nagkatinginan. Isang lugar na unti-unti nang nalulugi dahil sa mahal ng mantika, bawang at iba pang rekado. Isang kusina na dinarayo ng mga tao kapag gusto nilang kumain ng pagkain na hindi lang magandang tignan, kundi yung totoong pagkain na nakakabusog. Ano yan, Mr. De Ocampo? Are you describing market research? Kunot noon tanong ng isa sa mga board member.
No, sir. I'm describing people. Go on. Sabihin na natin na alam niyo ng supply chain problems pero hindi kayo aware sa nararamdaman ka ba ng isang owner kapag may natapong 1 litrong mantika. Hindi niyo alam ang kulay ng apoy kapag malapit nang maubos ang gas o ang itsura ng staff na pumapasok kahit nilalagnat o may problema sa pamilya. Tahimik ang lahat na nakatingin lamang sa kanya. Ako, nalaman ko na kasi. Nandun ako. Anong ibig mo sabihin, Mr. De Ocampo? Nagtrabaho ako doon 1 buwan. Muli, nagkatinginan ng lahat. Ang iba'y nagbulungan, ang iba'y napangiti at napatango. At anong epekto ng pagtatrabaho sa isang maliit na kainan sa palengke sa loob ng 1 buwan? Natuto ako makinig muna bago mag-utos. Naintindihan ko ng leadership ay hindi lang basta dapat sinusunod ka ng mga tao mo, kundi dapat ay may tiwala sila sa iyo mismo, sa pamumuno mo. Isa sa mga board members ang bahagyang nagtaas ng kamay. Okay, we see your point. Pero kung sakaling maging CEO ka, anong gusto mong baguhin? Sistema, pero sisimulan ko sa tao. Explain. Mas malinaw na profit sharing. Training na hindi lang para gumaling, kundi para maramdaman nilang mahalagang parte sila ng kumpanya. And how about the profit? Of course, nandito tayong lahat para magnegosyo. For profit. Darating din, sir. Eventually, kapag nagtiwala na sa atin ng tao. Matagal na katahimikan ang sumunod. Mahina nag-usap-usap ang mga miyembro ng board at alam niyang nalalapit na ang paghuhukom. At pagkaraan ng halos 30 minuto, nakita niyang may ipinasang isang papel sa harapan. Your technical knowledge is sufficient. Your leadership perspective, rare. And your courage, iyon ang pinakamahalagang kumumbunsi sa amin na gawin ang desisyon na ito. Tumayo ang chairman at iniabot sa kanyang papel. Kenneth De Ocampo, approved na ng board na ikaw ang susunod na CEO ng De Ocampo Food Concepts. Marahan siya nitong kinamayan at sumunod ang iba pa. Nagpalakpakan ng mga ito pagkatapos. I'm proud of you, son. Bahagya pang nanlaki ang kanyang mga mata dahil bihira niyang makitang ngumiti ang kanyang ama dahil sa kanya. Thank you, everyone. Ipinapangako kong hindi ko kayo bibiguin. Masaya siya sa naging desisyon ng board, pero ang unang pumasok sa kanyang isip ng mga oras na yon, si Cherry, habang tinuturuan siya ng tamang paraan ng paghihiwa ng gulay. Paglabas si Ken ng elevator ay parang wala lang sa kanya, na parang hindi siya ang bagong CEO, na parang ordinaryong araw lang yon. Pero sa loob niya, sobrang kaba at takot, hindi dahil sa bagong posisyon, kundi dahil kay Cherry. Congratulations, Sir Ken! Bati ng gwardya bago siya tuluyang makalabas ng gusali. Salamat po, Manong. Nakangiti niyang sagot habang iniisip pa rin kung paano sasabihin kay Cherry ang lahat. Kailangan ko sabihin sa kanyang totoo. Dapat kong sabihin kay Cherry na hindi ko lang basta kailangang matutong magluto pero paano kung magalit siya? Paano kung isipin niyang niloko ko siya? Napabuntong hininga siya habang nagmamaneho papunta sa restaurant. Grabe ka, Kenneth. Bulong niya sa sarili. CEO ka na nga naturingan, duwag ka pa rin. Pagdating niya doon ay agad na bumungad ang boses si Cherry. Ay, sa wakas, akala ko hindi ka napapasok eh. Sorry boss, traffic eh. Naku ha, lagi na lang traffic ang rason mo. Nakangiting reklamo ng dalaga. Halika na, kailangan kitang dumarami ng customers, salamat sa Diyos. Aba, mabuti kung ganun. Sinuot na niyang apron at nagsimula na mag-asikaso sa kusina. Kaya nga, tignan mo. Itinuro nito ang dining area. Puro estudyante at office girls. Yung iba nagiging suki na natin. Feeling ko dahil sa'yo eh. Minarinig pa nga ako na nandito raw yung crush ng bayan. Wow ha, may fans club na ba ako? Biro niya. Dapat na ba ako maningil ng entrance fee? Natatawa nitong tanong. Pero seryoso Ken, salamat ha. Ha? Saan naman? Kasi simula nang dumating ka, gumana ang trabaho namin dito. Kahit nang sa simula marami ka nabasag na pinggan at nasunog na itlog. Ngayon, grabe. Ang laki ng improvement mo. Sobrang laking tulong mo sa amin dito sa kainan. Kaya salamat. Mula sa ginagawa ay napaangat ang tingin si Ken kay Cherry. Alam mo dati, madalas kong isipin kung worth it pa ba itong ginagawa ko. Pero ngayon, parang mas may purpose na. Kahit pagod na sa gabi, magaan pa rin sa pakiramdam. Dahil sa'yo, Ken. Kahit na part-time ka lang, malaking tulong ka.
Cherry, kung alam mo lang, kung pwede ko lang sabihin sa'yo. Alam kong isang buwan lang ang usapan natin pero sana huwag ka na munang umalis. Sabi pa nito na hindi niya alam kung biro lang o ano. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko to patatakbuhin ng maayos kapag wala ka. Nariyan naman si na kuya dito, di ba? Oo nga, pero syempre, iba pa rin yung maraming tayo. At saka, paano na lang kapag umalis ka? Di nawala yung mga girls nating suki. Ako, aalis? Bakit mo naman nasabi na aalis ako? Lahat naman umaalis eventually. Nakangiti pa nitong sabi habang nagbabalot ng ulam para sa take-out ng isang customer. At ng mga oras na yon, isa lang ang sigurado ni Ken. Mamimiss niya ng sobra si Cherry at hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa oras na umalis siya doon. Ayoko namang umalis. Mahina niyang sabi na hindi niya napigilan. Ha? Hindi ako aalis, hindi pa. Talaga? Kahit wala ka napapala dito? Pero don't worry, simula bukas, susweldohan na rin kita ha? Pero umiling siya. Hindi naman kailangan. Kahit walang sweldo, gusto ko pa rin tumulong dito sa inyo. Oo ha, bakit naman? Kasi masaya dito eh. Masaya ako dito. At saka hindi mo pa tinuturo sa akin yung adobo mo. Hindi pwedeng umalis nang hindi ko natatalo yun. Ambisyoso ka talaga. Hindi mo pa nga namamaster yung sinigang eh. Bigyan mo pa ako ng konting oras, Cherry. Tignan mo in time. Sinigang ko na babalik-balikan ng mga customer natin. Sinabi mo yan ha? Ibig sabihin, hindi ka pa aalis. At sa sandaling yon, tuluyan na nagpasya si Ken. Hindi siya aalis sa restaurant ni Cherry. Hindi pa sa ngayon. Cherry, I'm so sorry. Tsaka ako na lang sasabihin sa'yo yung totoo. Hayaan mo muna akong enjoyin to. Pero sana, kapag nalaman mo na, huwag ka masyadong magalit sa akin. Bago pa man tuluyang bumalik si Ken sa corporate world, kailangan niyang bumuo ng sistema. Ken, imposible tong schedule mo. Bulong ni Susie hawak ang tablet. 7 a.m. meeting, 10 a.m. site visit, then aalis ka ng 4 p.m.? Kailangan ng Susie, may shift pa ako. Tumingin ito sa kanya. Grabe Ken, hindi ako makapaniwala na inaayos kong schedule ng CEO ng isang food empire para lang makapagbalat siya ng sibuyas. Ganun na nga. Natatawa niyang tugon. Hindi naman kita hinuhusgahan at ayoko rin namang makialam pero Ken, concerned lang ako. Hanggang kailan kang ganyan na halos hindi na natutulog? Kapag okay na siya, kapag nasabi ko na sa kanyang totoo. Kaya sa umaga, siya si Mr. Kenneth de Ocampo. Planchado ang Amerikana, istrikto ang mukha, hawak ang lahat ng desisyon. At sa gabi, bumabalik siya sa pagiging Ken. May suot ng lukot na apron, may paso at hiwa sa daliri, may baon laging sermon. At unti-unting napansin ni Cherry ang mga pagbabago sa kanya. Mas maiksi na ang oras niya. Minsan, mas maaga siyang umaalis at madalas, mas tahimik na siya kumpara dati. Isang gabi, habang nagliligpit sila sa kusina. Ken? Napapansin ko lang? Simula ni Cherry. Madalas kang nalilita. May mga pagkakataon din na maaga kang umuwi. Sorry Cherry. Nabisi kasi nito mga nakarang araw. Alam ko, nasabi mo na rin naman sa akin, di ba? Pero nag-worry lang ako kasi baka masyado ka nang napapagod. I mean, kung kailangan mong magbakasyon muna, huwag munang pumasok dito hanggat may inaasikaso ka, sabihin mo lang. May kung anong naramdamang kurot sa puso si Ken. Hindi naman sa ganun, Cherry. Hindi naman kita hawak sa leeg. Diretso nitong sabi. Hindi naman kita empleyado na nakatali sa kontrata, hindi ba? Laking pasalamat ko na nga lang sa'yo, tumutulong ka pa rin dito kahit hindi na kailangan. Kahit tapos na yung isang buwan na napag-usapan natin. Hindi siya kumibo pero hindi rin niya inalis ang tingin sa dalaga. Okay lang Ken, promise. Naiintindihan ko na may ibang buhay ka rin naman bukod dito sa restaurant. Basta sana, mangako ka lang na huwag kang mawawala ng tuluyan ha. At kung sakali, sabihan mo naman ako in advance. Napayuko si Ken. Hindi ako mawawala, Cherry. Hanggat kailangan mo ko, nandito lang ako. Pero sa loob-loob niya, alam niya na malayo iyon sa katotohanan. At sa bawat gabi na nagkakaroon siya ng pagkakataon na makawala sa schedule, mas lalong nararamdaman ni Ken na ang oras na ninanakaw niya para kay Cherry ay siya ring unti-unting umuubos sa kanya.
Dahil ang pinakamahirap itago ay hindi pala ang pagiging CEO, kundi ang katotohanan na ang puso niya ay naiwan sa isang kusina na hindi na niya matatawag na kanya. Kaya nang sumunod na gabi, pinilit pa rin ni Ken na pumunta sa restaurant ni Cherry. Hindi lang dahil gusto niya itong makita, kundi dahil sa kailangan. Pagkatapos mapunasan ng mga mesa, ay naabutan niya si Cherry sa counter na tinitingnan ng mga resibo. Tumayo siya sa harap nito, hawak-hawak ang isang maliit na kahon. Oh, overtime ka na naman, hindi ka pa ba napapagod? Hindi, tsaka okay lang na maliit. Sagot ni Ken. Siya nga pala, may gusto lang akong ibigay. Oh, ano to? Tanong ni Cherry nang ipatong niya ang kahon sa ibabaw ng counter. Wala lang, para sa'yo. Wala lang? Nakangiti nito ang tanong. Bakit may ganito? Wala nga, sige na, buksan mo na. Okay, sige na nga. Dahan-dahan itong binuksan ng kahon at sa loob niyon ay may isang maliit na wooden box na may nakaukit na Cherry's Kusina Memories. Ken, ano to? Mula sa kahon ay bumaling ito sa kanya. Kopya yan ng mga tinuro mo sa akin. Nandyan din yung mga mali ko at saka yung corrections mo na may kasamang sigaw. Natawa si Cherry. Grabe ka naman, documented lahat. Siyempre, lahat ng importante talagang sinusulat ko para hindi ko makalimutan. Tugon niya. Basta kahit gaano ako ka-busy, hindi ko pwedeng malimutan lahat ng pinagdaanan ko dito sa restaurant mo, Cherry. At abang buhay kong tatanawing malaking utang na loob lahat ng ginawa mong tulong sa akin. Bakit mo to ginagawa? Wala namang okasyon, hindi ko naman birthday, hindi naman Pasko. Nagkibit-balikat siya. Baka kasi dumating ang araw na hindi na kita masyadong matulungan dito. Kahit hindi sabihin, halata ang lungkot sa mga mata ni Cherry. Bakit? May bago ka ng trabaho? Parang gano'n na nga. Dahan-dahang binuklat ni Cherry ang bigay ni Ken at nabasa ang note sa gilid niyon. Mas masarap to kapag may tiyaga. Sabi ni Cherry, huwag magmadali sa pagluluto at sa buhay. Cherry, hindi ako magaling pagdating sa mga ganito pero gusto kong malaman mo na ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa pangarap ko. Kaya hindi kita pwedeng kalimutan. Tahimik lang si Cherry na nakikinig habang hawak pa rin ang kanyang regalo. Salamat. Pagkadakay mahina nitong tugon. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito pero salamat. Special ka sa akin, Cherry. Hindi ko alam kung naipaparamdam ko sa'yo yun pero kung hindi man, sana mabigyan mo ko ng pagkakataon. Ken, salamat. Ramdam ko naman pero hindi ko alam kung tama ba. Ha? Bakit naman? Dahil ba sa trabador mo lang ako? Hindi, ano ka ba? Nakangiti pa nitong sabi. Ano lang kasi, natatakot kasi ako na baka... Baka? Paano kung kailangan mo nang umalis? Cherry, pangako, hindi ako aalis. Siguro mawawala ako pero saglit lang. Babalik at babalik ako dito dahil dito ko na binuo ang mundo ko. Pangako? Pangako. Pero ilang araw lang ang lumipas ay nangyari ang bagay na sa hinagap ay hindi inisip ni Ken na mangyayari. Gabi na noon, tapos ng hapunan kaya iilan na lamang ang umorder. Normal na gabi kung tutuusin, may mga kumakain, tumatawa, nagkakape. Nasa counter si Cherry, abala sa pagbibilang ng kinita sa buong araw nang may biglang pumasok sa restaurant. 3 malalaking lalaki, nakasuot ng itim na polo at seryosong-seryoso mga mukha. Napakunot ang noon niya dahil sa tinagal-tagal, noon lamang niya nakita ang mga ito. Kuya, pasensya na po pero pasarado na po kasi kami. Mahinahon niyang sabi. Good evening, miss. Hindi kami kakain. Hinahanap lang namin si Mr. Kenneth de Ocampo. Natigilan si Cherry. Sino? Mr. Kenneth de Ocampo, nandito raw siya. Natawa siya nang maalala ang binata. Baka si Ken ang tinutukoy niyo. Yung laging nakakasunog ng bawang? Yung hindi marunong magprito? Nagkatinginan ng 3. Ma'am, hindi po. Si Sir Ken po ang hinahanap namin. Pero hindi po nagpiprito, mama. Ano? CEO po, mama. CEO? Ulit niya. Nako, baka nagkamali kayo mga sir. May Ken nga rito pero malayong maging CEO to mga sir.
Pero ma'am, si Mr. Kenneth De Ocampo nga po, ang CEO ng De Ocampo Food Concepts. Hindi kasi siya makontak kaya pinahanap na siya ng board dahil may emergency meeting po sila. Doon parang may pumutok na ugat sa utak ni Cherry. Ano? CEO? Mahina niyang ulit na parang kahit siya ay ayaw niya yung marinig. As in, milyonaryong CEO? Bilyonaryo po mama. Humalakak pa siya ng pilit. Ay, grabe naman kayo mag-joke ha. Sino nag-prank nito ha? Si Ken ba? At doon bumukas ang pinto ng kusina. Cherry? Si Ken, naka-apron, amoy bawang at mantika, at nagtagpo ang kanilang mga mata ay dahan-dahan tumayo si Cherry. Uy! Sabi pa niya na nakangiti. Itong mga to may hinahanap daw. Kenneth na CEO raw. Sabi ko, may Ken nga dito pero hindi CEO. Cherry. Teka lang, wag mo sabihing. Marahan itong tumango. CEO ka? As in, mayaman ka? Ilan sandali itong natahimik bago muling natawa. Joke ba to, Ken? Cherry, magpapaliwanag ako. Hayaan mo sanang Huwag na. Matigas niyang sabi habang nakatingin dito na masama. Gets ko na, niloko mo ko. Hindi kita niloko. O talaga? Nanginginig niyang tanong. So anong tawag mo sa pagtatago ng totoong pagkatao mo? Lumapit siya sa binata na parang biglang hindi na niya kilala. Galit na galit at nangingilid ang luha. Araw-araw kitang tinuruan, pinagkatiwalaan. Akala ko totoo ka. Akala ko totoo lahat ng mga sinabi mo sa akin. Cherry, naging totoo ako sa'yo. Wow! Naririnig mo ba sarili mo ha? Grabe ka. Harap-harapan talaga, Ken. Harap-harapan mo ko niloloko. Natahimik ang buong restaurant dahil sa lakas ng boses si Cherry. Napatingin ng mga customers sa kanila. So, ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga ha? Isang mayaman na nabore sa buhay kaya ginawang experiment tong restaurant namin? Hindi ako nag-experiment dito. Pero totoo ang mayaman ka. Oo. Ayun! Buti naman at umamin ka. Pero hindi ko sinasadyang Hindi mo sinasadya. Muling tumaas ang kanyang boses. Araw-araw mo akong tinitignan sa mata, Ken. Araw-araw mo akong pinaniwala na pareho lang tayo. Pinaasa mo ko na totoo ang lahat ng yun. Hindi kita niloko. Totoong nararamdaman. ilang beses kong sinabi sa'yo na pinakaayoko sa taong sinungaling, hindi ba? Na ayoko na niloloko ako. Pero anong ginawa mo? Natakot ako na baka kapag sinabi ko sa'yo na mayaman ako, baka mawala ka. Mapakla ang sumunod niyang tawa. Kaya mas pinili mong pagmukhain akong tanga, ganun ba? Cherry, please. Wag mo kong i-please-please dyan, Ken. Akala ko mahirap ka rin. Akala ko pareho tayong lumalaban sa buhay araw-araw. Yumuko siya para pahiran ng luha. Alam mo kung bakit kita nagustuhan? Kung bakit kita minahal? Dahil akala ko totoo ka, Ken. Nanlaki ang mga mata nito. Teka, minahal? Umalis ka na! Jerry, umalis ka na! Sigaw niya. Umalis ka na sa restaurant ko. Umalis ka na sa buhay ko bago ko masabing pinagsisisihan kung nakilala kita. Tumalikod na si Cherry at hindi na muling lumingon pa. Narinig na lang niya ang yabag na mga paa na palabas ang restaurant. Nang wala na ito doon, ay doon na siya bumigay. Napaupo siya sa sahig at tuloy-tuloy na bumagsak ang luha. Pero hindi basta-basta sumuko si Ken dahil kinabukasan, kahit kabubukas pa lamang na Cherry, ay may huminto ng itim na sedan sa harap ng restaurant. Napatingin ang mga tao, hindi lang ang mga customer, kundi maging ang mga tao sa palengke. At si Cherry, napahinto sa pagbawalis nang bumukas ang pinto ng sasakyan at makitang bumaba mula roon si Ken. Nakasuot, malinis, planchado ang damit. Wow! Bulong ng isang customer. Artista ba yan? Baka may shooting. Pero napailing si Cherry. Ano na naman to, Ken? Bulong niya. Magandang araw. Seryoso pero maingat itong bati ng kaharap na siya nito. Sarado pa kami. Malamig na sagot ni Cherry kahit pa nga bukas ng kainan. Kailangan lang kita makausap, Cherry. Natawa siya. Ngayon, gusto mo akong makausap. Cherry, hindi ako pumunta rito bilang CEO. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa.
Talaga? Kasi mukhang mamahalin ang suot mo eh. Hindi ka ba natatakot na baka madumihan yan dito? Anda na akong sabihin ng lahat. Agad nitong sabi. Wala na akong itatago. Huli na. Hindi pa. Pilit ito. Tinignan niya ito ng diretso sa mata. Alam mo kung ano yung pinakamasakit sa akin? Hindi dahil mayaman ka, kundi dahil nung sinabi mong importante ako sa'yo, na espesyal ako sa'yo, naniwala ako eh. Totoo naman ang sinabi ko. Ginawa mo kong tanga, yun ang totoo. Gusto kong linawin na hindi kita ginawang project. Mariin itong sabi. Pinili talaga kita kahit may mas malaking mundo akong pwedeng balikan. Pero binalikan mo pa rin naman. Sa suot mo pala ngayon, malinaw na malinaw na. Tahimik lang si Ken dahil wala itong maisip na isagot doon. Huwag ka nang bumalik please. Hindi kita kaya makita araw-araw dahil naaalala ko lang kung gaano ako nagpakatanga. Hindi ka tanga, Cherry. Kung may tanga sa ating dalawa, ako yun. Dahil tama ka. Dapat nung umpisa pa lang, sinabi ko na sa'yo kung sino ko. Kung alam ko lang. Humakbang ito palapit sa kanya. Sorry, Cherry. Hindi sapat ang sorry sa ginawa mo. Cherry, please. At nang tumalikod na si Cherry, naiwan si Ken sa gitna ng restaurant. Nakasuot ng mamahaling suit, may magandang pangalan, may kapangyarihan, pero walang lugar sa mundong gusto nitong piliin. Isang buwan na nakalipas matapos ang huling pag-uusap nila ni Cherry, ay bumalik na sa normal ang buhay ni Ken. Puno ng meetings, training at kung ano-anong kailangan sa negosyo. Next item on the agenda. Malamig na sabi ni Ken sa harap ng board. Cost cutting. I want numbers, not excuses. Nagkatingin na ng mga tao sa malamig na boardroom. Tahimik ang lahat. May takot ang mga mata. Sir, maingat na sabi ng isa sa mga direktora. Kung tatanggalin natin yung mga malita supplier, then dapat nagpaplano sila na mas mahusay. Putol ni Ken. Business is business. Muli, tahimik ang lahat. Wala nang ahas sa tumawa o magbiro hanggang sa matapos ang meeting. Ken, tawag ni Susie na naghihintay sa labas ng boardroom. Pwede ba kita makausap? Sinabayan siya nitong maglakad sa hallway. Alam mo Ken, simula na bumalik ka at naging CEO, you've been doing great. Pero, huminto siya sa paglalakad at napatingin sa kaibigan. Pero parang bumalik ka sa dating, ikaw. Yun naman ang point, hindi ba? Hindi ka na nagbibiro. Hindi ka na sumasama kapag iniimbita kang kumain sa labas. Hindi ka na nagre-reklamo ngayon na kahit anong iba to sa iyong trabaho. Kahit imposible, tinatanggap mo lang Susie, ginagawa ko lang trabaho ko. Ginagawa ko lang ang expectations ng lahat sa akin. Ang tanong, masaya ka ba? Napatingin siya sa labas ng bintana. Sa ibaba, nakita niyang isang maliit na food stall na nagsasara na. May babaeng nagwawali sa tapat niyon na masayang nakikipagkuwentuhan sa isa pa. Ken, alam kong busy ako Susie. Busy tayo. Hindi ka busy, malungkot ka. Huminga siya ng malalim. Hindi tayo nandito para sa feeling, Susie. Pero tao ka pa rin, Ken. Napangiti siya. CEO ako. Tao pa rin naman yun. Tao ba yung halos hindi na kumakain? Tao pa ba yung hindi na tumatawa? Tahimik lang siya habang naglalakad sila papunta sa kanyang opisina. Ken, alam mo bang pinalitan mo ng weekend plans mo na meetings kahit hindi naman kailangan? Gusto ko lang na maging mas productive ang weekends ko. Mas productive pero mas malungkot. Susie, please, huwag mo na akong psychoanalyze. That's the last thing I need right now. I'm okay. Kung yun ang gusto mong malaman, I'm okay. Come on, Ken. Hindi ka okay. Mariing sabi ni Susie. Ilang beses lang ba kita nakitang umiti nito mga nakaraang linggo? 2? At ilang beses mo tinawag na Chef si Cherry? Chef Charlene? 4? Napapikit siya. Tama na. Hindi ako titigil hanggat hindi mo inaamin sa sarili mo na gusto mong bumalik sa kanya. Hindi ko gusto. Mabilis niyang sagot, sabay iling. Hindi ko kayang bumalik. Hindi ka pwedeng bumalik o ayaw mo lang masaktan ulit. Ken, CEO ka na. Narating mo ng pangarap mo. Ang pangarap ng mga magulang mo sa'yo. Pero mukhang may pangarap ka na hindi mo pa matupad-tupad. Matagal siya natahimik at pagkadakay napalingon siya sa kaibigan.
Kayang-kaya kong magpatakbo ng kumpanya ngayon. Diretso niyang sabi. Lahat ng bagay sa buhay ko may solusyon. Pera, tao, posisyon. Pero siya, wala akong pwedeng ipalit. Nang tignan niyang kanyang kamay, ay nanginginig ang mga yon. Bakit hindi mo gawa ng paraan? Dahil wala na. Nasira ako ng tiwala niya at hindi ko alam kung paano hingi ng tawad ang hindi siya masasaktan ulit. Isang marahang hagod sa likod ang kanyang naramdaman. First time ko ito, Susie. Na gusto kong maging maliit. Na hindi maging CEO, hindi isang De Ocampo. Yumuko siya para itago ang luha sa mga mata. Gusto ko na lang magprito ng itlog o magbalat ng sibuyas. Basta kasama siya. At doon na tuluyang bumigay si Ken. Doon niya napatunayan na hawak man niyang mundo, wala naman siyang maituturing na isang tahanan. Samantala, naging tahimik ang Cherry's kusina magmula nang umalis si Ken. Tuloy ang pagluluto, tuloy ang pagsisilbi sa mga customer, pero wala nang ingay, wala nang kulitan. Matapos makapagligpit ay pinaupo ni Cherry sina Kuya Lito at Ate Lina. Ay, may sasabihin ako sa inyo, Ate Lina, Kuya Lito. Sabi ni Cherry na pilit pinapatatag ang boses. Nilaro-laro niya ang hawak na apron habang nakatingin sa dalawa. Alam ko na mahirap to. Hindi lang sa akin, kundi sa inyo rin. Tumango sa Ate Lina. Ma'am Cherry, okay lang. Naiintindihan namin. Pasensya na kayo ha. May kinalaman ba si Ken kung bakit isasara tong restaurant? Diretsyong tanong ni Kuya Lito dahil hindi naman lingid sa kaalaman ng mga ito na naging mahalagang parte na rin ng buhay niya si Ken. Hindi lang naman dahil sa kanya. Maraming iba pang dahilan. Nalulugi na tong restaurant natin. Buo na rin tayo sa utang lalo na tagtaasan naman ng renta. At saka baka kailangan ko rin ng pagbabago para sa sarili ko. Pero hindi maitago ang bahagyang pangungulila sa kanyang boses. Magsisinungaling naman ako kung sasabihin ko na walang kinalaman si Ken sa lahat ng nangyari at siguro nga, baka maisalba pa natin ang anumang natitira sa atin kung nandito siya. Napatingin sa kanya si Ate Lina. Pero kung babalik siya, ma'am, tatanggapin mo pa ba siya? Umiling siya at ngumiti. Imposibleng bumalik yun dito sa maliit na restaurant natin para lang maghugas at magprito. CEO yun eh. May ibang buhay yun. Kung sa bagay nga. Nako, ito naman kasing si Ken. Kung bakit ba naman naglihim pa ng ganon? Ay naku Kuya Lito, hayaan na lang natin siya. For sure, masaya na siya sa buhay niya. Ang mahalaga, kayo. Kayong kailangan ng trabaho. Kaya gusto kong siguruhin na hindi kayo mahihirapan kahit wala na tong restaurant natin. Mama, sayang naman kayo ni Ken. Bagay na bagay kayo di ba Lito? Tumango at ngumiti si Kuya Lito. Kaya nga, at saka halatang-halata na mahal ka ni Ken, ma'am. Umiling siya. Kung totoo yung sinasabi mo, edi sana hindi siya nagsinungaling sa akin. Sa atin. May dahilan siguro siya kung bakit niya nagawa yun. At saka wala naman siguro siya masamang hangarin, mama. Siguro nga, pero hindi naman ganun kadaling makalimutan ang ginawa niya. Tama rin naman, ma'am. Hayaan mo muna sigurong gumaling ang sugat. At sana, dumating ang panahon na mapatawad mo na siya para maging masaya ka na sa wakas. Salamat, Ate Lina. Huminga siya ng malalim. Siya nga pala, may kilala akong may-ari ng restaurant sa kabilang bayan. Magandang management, mabait ang may-ari. Tutulungan ko kayong makalipat. Ire-refer ko kayo personally. Napangiti si Kuya Lito. Talaga? Naku, salamat ma'am. Hindi namin inaasahan yan. Siyempre, hindi ko kayo pwedeng basta iwan at pabayaan na lang. Thank you, ma'am. Halos maiyak na sabi ni Ate Lina. Kahit na nagkaganito, may maasahan pa rin pala kami para sa kinabukasan namin. Gusto ko malaman yung dalawa na hindi ko malilimutan ang lahat ng pinaghirapan natin dito. Ang tawanan, pati ang sigawan natin sa kusina, lalo ng sunog na bawang ni Ken. Natatawa pa niyang dagdag. Lahat yon naging parte kayong dalawa. Hindi ka rin namin makakalimutan, ma'am. Mahinang sabi ni Ate Lina sabay hawak sa kanyang kamay. Salamat. At pangako ha, kahit saan kayo mapunta, dalhin yung puso ng Cherry's kusina. Sabay na tumango ang dalawa. Ano nang balak mo ngayon? Tanong naman ni Kuya Lito. Baka umuwi muna ako sa probinsya. Doon muna siguro ako magluluto. Gusto mo lumayo dahil kay Ken? Hindi, dahil sa sarili ko.
Tumayo siya at pinagpatuloy ang pag-aayos sa mga baso. Pasensya na kayo ha, sa mababang sahod, sa sobrang trabaho. Umiling sa Ate Lina. Ano ka ba naman ma'am? Sakto lang naman ang sahod namin. At saka hindi matatawaran yung magandang pakikisama mo sa amin. Ni minsan hindi mo kami inabuso at marami kaming natutunan sa'yo. Hindi lang sa pagluluto, kundi pati kung paano lumaban ng patas sa buhay. Hindi na namalaya ni Cherry na tumutulo na pala ang luha niya. Pero hindi sapat. Ang dami kong pangarap para sa restaurant na to. Para sa atin pero... Isang taon na lumipas at kung may natutunan si Cherry sa probinsya, iyon ay may mga sugat na hindi kailangang kalimutan para gumaling. Kailangan lang silang hayaan hanggang sa unti-unting mawala. Ang umagang yon ay walang pinagkaiba sa mga umagang nagdaan. Umuusok ang kalan, maganda ang sinag ng araw mula sa bintana, at ang pamilyar na amoy ng bawang na ginigisa sa mantika. Pero wala siya sa restaurant, kundi sa payak nilang bahay sa probinsya. Ngayon, hindi na siya nagmamadali, hindi na rin siya naghihintay, o iyon ang pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Cherry, may bisita ka! Sigaw ng kanyang ina mula sa labas sa kasalukuyang nagwawalis ng bakuran. Pinatay muna niya ang kalan bago lumabas at pagbukas niya ng pinto ay nakita niya lalaking hindi niya inaasahang makita ng araw na iyon. Si Ken, hindi naka-blazer, walang relo na mukhang pang 1 taon na niyang sweldo ang halaga. Nakaputing t-shirt lang ito, maong na pantalon at may hawak na maliit na eco bag na para bang galing sa palengke, hindi sa boardroom. Hay, alanganing bati ni Ken. Late ba ako? Hindi agad nakasagot si Cherry. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi marami siyang gustong sabihin sa bisita. Akala ko next week pa ang dating mo. Sa wakas ay tanong niya habang pilit pinapakalma ang sarili. Yun ang sabi mo noon tumawag ka kagabi, di ba? Napakamot ang ulo si Ken. Yun ang plano, pero hindi ko na kaya maghintay eh. Miss na kita. Namula mga pisngi niya. Hindi ka pa rin nagbabago ha? Bolero ka pa rin. Saglit silang natahimik habang nakatitig sa isa't isa. Parehong hindi makapaniwala na magkaharap na sila ngayon. Pagkaraan ng 1 taon. Ngayon, hindi na lang sila sa tawag at text magkukumustahan at mangangako ng walang hanggan. Inilapag ni Ken ang dala sa mesa. Ito para sa'yo. Medyo kinakabahan ako kasi kapag sumablay ito. Ano, babalik ka ng Maynila? Biro niya. Hindi, mag-aaral uli ako magluto. Natawa siya. Pagbukas niya na lalagyan ay bahagya siya napahinto. Teka, ito ba yung adobong puti? Proud itong sagot. Unang recipe na tinuro mo sa akin. Paulit-ulit mo pa nung sinabi na hindi yan sa ingredients. Nasa tiyaga yan. Sinunog mo yan ng first try mo. 3 beses actually, di ba? At 4 na beses kong gustong sumuko. Pero naalala ko yung sabi mo na kung mahal mo niluluto mo, uulit-ulitin mo kahit masakit na. Tumango-tango si Cherry habang nakatitig lang kay Ken. Kailan ka nga uli nag-message sa akin noon? After 6 months, 2:00 na madaling araw. Typing, delete. Ngumiti siya. Kumusta ka lang naman ang sinend mo? Oo na, CEO to pero takot na i-text ka. At anong sagot ko sa'yo? Buhay pa, ikaw? Nagkatitigan sila. Doon nagsimula ulit. Mahinang sabi ni Ken. Text, tawag, walang pilit, walang pangako maliban sa isa. Sabi ko babalikan kita. Hindi bilang kung sino ako noon, kundi kung sino na ako pagbalik. Lumapit ito sa kanya ng dahan-dahan. Hindi na ako marunong magpanggap, Cherry. At lalong hindi ko na kayang itago na mahal kita. Hindi na ako yung lalaking tatakas sa kusina kapag nahihirapan. Natuto ako maghintay, magkamali, maghugis ng maitim na puwet ng kawali, gaya ng gusto mo. Natawa si Cherry kahit pa nangingilid na ang luha. Ang baba ng standards ko, ano? Hindi mataas nga kaya inabot ako ng 1 taon. Huminga ito ng malalim at nagulat na lamang siya na makitang bigla itong lumuhod sa kanyang harap. Wala akong dalang mansyon. Hindi ko kayang mangako na magiging madali ang lahat. Pero marunong na ako magluto para sa'yo. Nanginginig nitong simula. At marunong na rin ako manatili. Inabot ito ang isang maliit na kahon. Cherry, will you marry me? Ken?
Kailangan ko pa bang magugas ng 100 ng kawali para mapatunayan na seryoso ko? Natawa siya. Gagawin mo yon? Oo naman, kahit habang buhay pa. Sinabi mo yan Inalahad ni Cherry ang kaliwang kamay. Sige na nga, pero wag mo nang pasasabugin ang microwave ko Promise. So, handa ka na bang maging head chef ng Cherry's Cucina 2.0? Ano? Naalala mo yung usapan natin noong nakaraang buwan tungkol sa bakanteng business space malapit dito sa inyo? Naayos ko na, Cherry. Ha? Lito pa rin yan tanong. Tumango-tango si Ken at hinaplos sa magkabila niyang pisngi. Tinawagan ko na rin sina Kuya Dito at Ate Lina. Darating sila bukas para sa pag-ayos ng bago mong restaurant. Hala, Ken. Alam kong pangarap mo pa rin yun at hindi ako papayag na hindi yun matupad. Pero ngayon, hindi mo na kailangan mag-isa, Cherry. Nandito na ako. At ng mga oras na yon, alam ni na Cherry at Ken na iyon na ang simula ng kuwento nilang panghabang buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kuwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam.